Consider this as victory? Because the mere fact that the body approved, the court approved for the remanding or the returning of the articles of impeachment to the House of Representatives is a manifestation that they agree to my privileged speech that the articles of impeachment, the impeachment complaint is constitutionally infirm. Opo, pero sir, bakit pumayag? Ang sabi kasi ni Senator Ontiveros, this is tantamount to dismissal eh. So, bakit hindi nila outright dismissal? Bakit meron pang ganito parang Solomonic or iniwasan lang yung term na dismissal? And you should have listened to the explanation. The proponent of the amendment to my motion. Klaro man, in-explain niya, di ba? Pero para sa inyo, kung tantamount to dismissal na ito, kahit pa paano? Para sa inyo? More or less. More or less. But very clear man doon na returning without dismissing. Ang nakasabi doon sa amendment, di ba? Pero yung hindi din-dismiss. Pero yung epekto nito? Parang gano'n na rin yun. Para sa akin, ha? Kasi, we have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the 1-year bar rule. Diba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. So, tingnan natin kung anong attestation na gagawin nila. Number 2, they should get the communication from the 20th Congress, communication or whatever from the 20th Congress that they are willing to continue the impeachment. So kailan na makukuha yan? 20th Congress. Once the 20th Congress is alive and kicking. Right now, there's no 28th Congress. So para sa inyo, para sa inyo back to zero na yung kaso? Wala. Tanong dito, back to zero yung impeachment case. Pero satisfied ka ba na binalik? Ay, tama pala. We are already... Sir, last lang. Unconstitutional daw to sabi po ng experts. Wala, yung... Wala pala. Tama na kay... Okay na yan. Impeachment ko ba? Impeachment court na kami. Tama na. Sabi tantamount to dismissal na ito. Ha? Hindi, return to sender naman. Basta mag-comply daw sila doon sa mga kuhan. Satisfied kayo, Sen, doon sa return to sender instead na dismissal? Pwede na rin para sa susunod na lamang na kongreso talakayan ng maayos. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi naman accountability talaga ang pakay ng impeachment. Sangkatutak ang kaso na hinaharap ng ating Vice President. Merong COA, may DOJ, may PNP, may kung ano-anong kaso. Meron na naman kaninang hapon. Yun yung accountability. May parusa, may multa, may kulong. Talagang nakikita natin, saan ba uuwi ang impeachment? Ang uuwian lamang disqualification, tanggal sa opisina niya. Yun lang yun. Para sa akin, di ba, magpakatotoo tayo. Para ito, glorified early disqualification. Ako naman, seryosohin naman natin ang impeachment. Wag naman natin paglaruan ng saligang batas at ang ating mga batas. Pero mama, yung tutugunin nyo din sa nagsasabi na this early na unconstitutional na po ito. Yung pag-remand. Sa palagay namin, hindi. Kasi karapatan ng Senado ang magtanong na talagang valid ba ang pinadala sa amin. Sa pakibali ko, at sinabi ko na ito nung nakalipas, na para sa akin, hindi talaga valid yung pinadala sa amin, defective upon arrival. Ma'am, ito ba, ngayon lang ito na-realize sa pag-isipan o ito talaga yung plano? Kasi ma'am, meron ng mga prepared speeches, pasensya na kayo po, meron si Senator Jingo Estrada, meron yung prepared speech na pabor dun sa return to sender. Ay, hindi. Ako hindi
nag-prepare lang ako kanina kasi doon kay Bato, susuportahan naman namin. Alam naman namin tatayo siya eh. So ngayon lang yung decision talaga na return to sender, ma'am? Hindi. Talagang dismissal yung kanya, di ba? Opo. Pero ma'am, kung may mga tanong po, hindi po dapat, sinasabi po ng iba na dapat sa trial na lang daw, erase yung mga tanong at hindi tanongin yung House. Pero kung depektibo at the outset, you really have to send it back. Para sa akin, questionable talaga yung validity, questionable yung jurisdiction. Kaya mas maigi, isaayos muna nila, wala namang pagbabawal na magpila ulit ng impeachment complaint. Pero di ba ma'am, hindi ba sasabihin lang din nila na certified naman talaga, na valid? Kasi kung sasabihin nilang hindi, parang inamin nila na mali sila in the first place. Di ba parang wala namang nangyari talaga kasi yun lang din ang isasubmit po nila, isa-certify nila. Nasa sa kanila na yun. Oo, pero para sa akin talaga may depekto yun. Paulit-ulit kong sinasabi, katulad ni SP, noong pa, hindi lang ngayon. Ma'am, hindi ba ito delaying tactics? Kasi tatlo na nga pinadala, bakit yung ika-apat lamang? Ma'am, hindi ba ito delaying tactics? Naligtasan ng VP yung impeachment ngayon. Nakaligtas siya ngayon. Palagay niyo? Well, second to the last day, pero meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi pa rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. At higit sa lahat, para sa akin, hindi talaga ligtas kung ang habol natin ay tunay na accountability. Yun nga, sa katutakang kaso, pag-igihan natin ang investigasyon, tutukan nila ang mga kaso na yan na napakarami, nasa COA, nasa DOJ, nasa Supreme Court, nasa iba't ibang korte, nasa PNP pa, may disbarment pa. Kaninang hapon, meron na naman bago. Isang katutakang kaso, yan ang tunay na accountability. Kung gusto talaga natin, malaman kung saan napunta ang pondo at ang kababayan. Pero kung removal from office at early glorified disqualification ang habol para sa eleksyon ng 2028, baka naman yan ang dahilan ng mga maingay dito sa impeachment. Thank you, ma'am. No, wala kami responsibility doon sa ambiguous motion na yun. Kung ano man ang effect nun, sila ipa-explain natin. But this has been a very disappointing night for the Senate. So how would you describe this line sa decision na ito? Well, ako'y nalulungkot, pero may saving grace na lang siguro tayo na may pinadala rin ang summons at sasagot pa rin ang impeached officer within 10 days from tomorrow. Pero pwede po bang pungkatin yan sa next Congress? 20th? I-address na natin yung tanong sa 20th Congress. Basta sa point of view ng 19th, given the wording ng motion na in-approve nila, mukhang sa point of view ng 19th Congress Senate na pwedeng ipasa sa 20th Congress Senate. Pero kung tatanggapin ng 20th Congress Senate, sila ang sasagot. Yan, ito contradicting yan kasi sinabi niya ng mga kasama niyo. Hindi yan binding doon sa 20th Congress, either House or Hindi ba contradicting din sa sinabi niyang dinismiss na nila? Tapos interpretation nila, ipapasa nila. Pero so yung return to sender, hindi ba katumbas ng pinaikutan lang yung dismissal? Alam mo, walang konseptong return to sender sa mga legal proceedings. Sa postal office meron, pero sa legal proceedings sa korte walang ganun. Kaya nga, inulit ko kanina, bakit ba namin pinipilit na dismissal, remand, return, or any other synonym na nagbibigay ng mental picture na meron kami sinasauli or binibitawan ng Senado ang impeachment case. That is the problem. Pero gustong-gusto nila eh. So sila na magpaliwanag yan sa taong bayan. So yung dalawang objectives kasi nung return to sender na ito is achievable kahit hindi i-return. Correct. Yung sabi ko nga, correct. Advisory lang yan. To answer. At this point po, ma'am, pwede pang i-salvage or i-save yung complaint against the Vice President? Well, sa ngayon, ang status bale is kailangan siyang mag-file ng kanyang
answer pagtanggap niya ng summons. Will this open question sa korte? That's kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo niyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Diba? Or constitutional crisis yung binabanggit na previously ni Senator Risa. Hopefully walang constitutional crisis. Anyway, sila na po interviewin nyo doon. Napagod na ako sa kausap sila.